kakapasok lang, breaking news, panoorin. Gaganti na Marcos Jr. Kinabahan na. Kabahan eh. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Political PH TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Political PH TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Senator Jingo Estrada. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ayan po yung The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Statement of Senator Jingoy Estrada on claims that he can no longer participate as a senator judge in the impeachment trial. May mga nagsasabi na wala na daw. Disqualified na siya o suspended na siya para being a senator judge. I understand that the impending impeachment proceedings present complex legal questions, particularly in light of my current situation and the constitutional requirements governing the conviction or acquittal of an impeachable official. That is precisely why I am perplexed by the confidence with which some individuals have been making sweeping pronouncements that I can no longer sit, much less participate as a senator judge in the forthcoming impeachment trial. The issue is far from settled. First, the proceedings concerning my suspension pendente lete. Yan po, parang preventive suspension or suspension while litigation is pending are still ongoing. Pursuant to the directive of the court, I have yet to file my comment and opposition and avail myself of the legal remedies available to me. So, merong nagsampa ng motion o petition sa Sandigan Bayan para masuspend si Senator Jingo Estrada dahil nga sa kaso niya, masuspend siya as senator, parang ganyan. Ang suspension pendente lente is not a punishment but just a preventive measure para lang hindi niya ma-influensyahan ang proceedings, parang ganon. So may nagsampa ng petition, ang korte, Sandigan Bayan, nagbigay na ng direktiba sa kampo ni Senator Jingo para mag-file siya ng counter o objection whatsoever. Kung tutusin, no? Talagang nagtagumpay yung mga planong maiitim, no? Ayan, di ba? Isa pa yan, si Senator Jingoy is talagang hindi na siya pwedeng maging maging isa sa mga hurado sa impeachment trial ni VP Sara. 'Di ba? Kumbaga unti-unti na nilang binabawasan eh. Sasabihin na naman nila, hindi naman ganoon ang gusto naming mangyari. Talagang may kaso yan si Jingoy eh. Talagang dapat siyang maparusahan. Talaga. Ito yung paborito nating sabihing salita. Sa totoo lang. Sa totoo lang, 'di ba? Ang dami-daming mga nabanggit na nauna kay Senator Jingoy sa flood control project ang hindi nananagot. Bakit si Senator Jingoy ang nanagot? 'Di ba? So sasabihin nila, nandiyan na si Bong, nandiyan na si Jingoy. At meron pa tayong kinasuhang ibang senador sa grupo ni Senator Cayetano. Ayan. Kumbaga sila yung mga suspect natin sa mga plunder o flood control issue na yan. Diba? Kasi ako nagtataka lang ako kumbaga parang bakit naman sa dinami-dami nilang senador, 24 sila, puro kay Senator Alan na punta yung may mga kaso?
Di ba parang nakakatuwa? Ano to? What a coincidence. OMG. Di ba? Ngayon, si Senator Jinggoy, ayan nga, sinasabi na inaano na parang hindi na siya pwedeng sumama sa isa sa mga hurado kay VP Sara sa impeachment trial niya. Eh, alam kasi nila na isa yan sa boboto na no to impeach kay VP Sara. Kaya talaga, isa din yan sa dahilan eh. Sa akin yung kaso ni Senator Jinggoy na plunder na yan, no? Hindi yan yung tunay na basihan talaga. Kumbaga, hindi yan yung tunay na dahilan eh. Di ba? Kasi, Diyos ko naman, uulitin ko, 24 sila. 24 silang senador. 24. So, bakit kay Senator Alan lahat napunta yung may mga kaso? Ano yung kabila? Kay Senator Win. Mga anghel ba yun? Mga mababait ba yun? Aba, di sana kunin ng Lord. Joke lang. Diba? Parang napakababait naman nila. Parang wala silang bahid na kahit anong kasalanan o kahit na anong ano. Pero, ayoko nang banggitin. Baka sabihin nila, pinapatutuhanan ko. Pero ano, diba? Pero 'di ba, nababanggit sila sa ng mga testigo sa flood control issue, yung ibang nasa linya ni Senator Win. Pero kita nyo naman, di sila nananagot, di sila naiimbestigahan, 'di ba? Pero pagdating kay Senator Alan, 'di ba? Talagang todo imbestiga, todo pakulong sila, 'di ba? Kaya hindi niya mabubura sa isip ng mga Pilipino yung mga ganitong pag-iisip. Kasi nga, kayo yung nagpapaisip sa amin ng ganito. Diba? So, ongoing pa ang proseso. So, ongoing pa. Wala pang final decision ng Sandigan Bayan kung mabigyan pa siya ng suspension pendente lete. Latin phrase yan. So, hindi pa sigurado kung masususpend siya. Until a final and binding ruling is rendered, any assertion that I have been stripped of my authority to discharge my constitutional duties as a senator judge is premature, baseless, and undermines the integrity of the impeachment process itself. Those claiming otherwise display a troubling disregard for due process and the orderly administration of justice. It is regrettable that some self-proclaimed legal experts appear more interested in shaping public opinion than in respecting the proper institutions and judicial processes tasked with resolving legal controversies. The rule of law demands restraint, discernment, and respect for due process, not speculation, conjecture, partisan rhetoric, or personal interpretations presented as settled legal truth. Nakalimutan din yata ng ilan na minsan na rin akong nagsilbi bilang senator judge sa isang impeachment trial. Batid ko ang mga umiiral na tuntunin, proseso at responsibilidad na kakibat sa paglilitis ng isang impeachable official. At bilang mambabatas, lagi kong iginagalang ang kapangyarihan ng ating mga hukuman at ang mga prosesong itinatag sa batas. Sana, lalong-lalo na sa mga nasa legal profession, hindi nila pinapangunahan ng sariling interpretasyon ang mga usapin na dapat ay napapagpasyahan lamang ng tamang autoridad. Patuloy kong iginagalang ang proseso ng batas, ipagtatanggol ang aking mga karapatan sa pamamagitan ng mga paraang naayon sa batas, at gagampanan ko ang aking mga tungkulin alinsunod sa konstitusyon at sa umiiral na batas sa ating bansa. Ayan. So dito, ang daming nag-respond positively. Daming sumusuporta kay Senator Jinggoy. Yung sinasabi ko na pinagkaiba ng pagkakakulong ni Senator Jinggoy ngayon sa pagkakakulong niya dati. Kasi talagang dati is maraming nagalit sa kanya eh. Maraming kumbaga maraming nag-isip sa kanya ng masama. Pero ngayon kasi is iba eh. Eto, nakulong siya sa prinsipyo niya eh. Hindi tinitignan kung ano yung naging kaso o ikinaso sa kanya. Di ba? Kasi alam naman natin,
madali nilang tuhugin si Senator Jinggoy eh. Dahil alam nila may mga ganyan, may kaso na dati si Senator Jinggoy na ganyan, di ba? Kumbaga madali na siyang madagit. No? Pero ito pa. Ito ang nakakalungkot dito. Di ba? Na yung tipong sila yung nakikipaglaban para sa katotohanan. Sila yung pumapanig sa taong bayan pero sila pa rin yung lumalabas na masama. Sila pa rin ang nagiging dehado rito. Di ba? Kaya para sa akin parang ang taong bayan hindi na importante ngayon eh. 'Di ba? Para na lang tayong nagpapakain ng mga baboy. 'Di ba? Ibig sabihin, ay buti pa yung baboy may silbi. Kasi pag 'di ba parang mali. Yung mga baboy may silbi kasi pwede silang litsunin, pwede silang kainin. Kumbaga para tayo nagpapakain ng mga tamad na walang silbi. Si Juan Tamad pinapakain natin. Di ba? Parang ito na lang ang trabaho natin eh. Buhayin. Kumbaga buhayin yung mga tao na lumalapastangan sa ating mga taong bayan. Ang tungkulin natin ay lagyan ng pera ang mga bulsa ng mga kurakot dito sa ating bayan. Wala naman tayong pinapatukuyan pero bato-bato sa langit, tamaan ay huwag magagalit mga katunay, di ba? Wala tayong babanggitin. No? Yun ang masakit sa atin. Para na lang tayong mga taong bayan hindi binibigyan ng importansya pero sinasabi nila, binibigyan nila tayo ng importansya. Inuuna nila ang taong bayan. Pero nararamdaman ba natin, nararamdaman ko ba na talagang inuuna ang taong bayan? Kasi ako hindi ko maramdaman. May nakita nga ako sa balita. Sinusulong nila yung 50 pesos na bigas. So, akala ko nga 20 pesos yung sinusulong eh. Naging 50 pesos eh. Diyos ko naman. Grabe, pinagmamalaki pa nila yung 50 pesos na bigas. Nakakalungkot lang na yung mga taong nagtatanggol sa ating mga taong bayan, sila yung mga nagsasuffer. Sila yung mga naiipit. 'Di ba? Kasi talagang ang na lang natin, ang sandigan na lang natin yung mga katulad nila na naninindigan sa katotohanan. Naninindigan sa taong bayan. Kaya patuloy pa rin tayong ganito, kalmante, ganyan. Ako naman, ayoko naman ng gulo eh. Ayoko ng mga rally na magugulo, ayoko na nagkakasakitan. Pero, dahil sa mga ganyang pangyayari, maiiwasan ba yan? Baka mamaya kasi dumating ang araw na ang mga taong bayan ay hindi na matiis kung ano ang mga nangyayari. No? Na ayaw naman nating humantong sa ganun. 'Di ba? Kaso ipinapakita nila sa taong bayan, parang isinasampal nila sa taong bayan na eto, kami ang makapangyarihan. Pag nagsalita ka laban sa amin, kalabang ka namin, makukulong ka. Pag nagsalita ka laban sa amin, magsasuffer ka. Gaya ng mga nangyayari ngayon sa senador na ito. 'Di ba? Yan ang pinaka sa kanila, yan ang pinaka panakot. Ika nga ni Senator Alan. Ang makulong. So talagang napakalakas na lang talaga ng loob mo at may paninindigan ka kung ikaw ay hindi mababali sa prinsipyo mo. Gaya ni Senator Jinggoy, hindi siya nabali sa prinsipyo niya. Kulong kung kulong. Si Cheese, alam natin, kinasuhan, ayun, nabali ang prinsipyo, ayaw magpakulong. Lumipat sa kabilang bakod. Diba? Sana yung mga natitira pa is talagang makitaan natin ang prinsipyo. 'Di ba? Na hindi talikuran yung yung taong bayan. Na talagang doon natin makita sa kanila na talagang taong bayan ang inuuna nila, hindi ang sarili. 29,000 ang nag-react. Ang tumatawa lang is only 436. All the rest, nag-like, nag-love, nag-care. Ayun, okay. So, 99.9% sumusuporta kay Jinggoy Estrada. Saludo kami sa iyo, Senator Jinggoy. Ituloy mo lang ang laban. Yes!
Huwag kayong maniwala mga kaibigan, yung mga nagsasabi na hindi na siya makaupo as Senator Judge. Hintayin natin ang desisyon ng Sandigan Bayan. O kumbaga, hindi pa tapos ang laban eh, di ba? Alam naman natin, yung korte is talagang isa yan sa mga masasandalan natin. No? Isa yan sa mga maaasahan natin. At alam nating magbibigay sila ng tamang desisyon. Kung Sana nga, salita ng Sandigan makaupo Bayan, pa may si Senator desisyon Jinggoy doon. na hindi siya makaupo, then so be it. Habang wala pang desisyon, wag yung pangunahan ang desisyon ng korte. Ganun lang yun. Ang dami kasi nagmamarunong sa panahon ngayon eh. Kasi, nakakatawa itong kabilang kampo, ano? Si Senator Win Gatchalian, nag-post siya. Sinasabi niya na dapat masunod yung constitutional provision na 16 votes ang kailangan para makonvict si BP Sara. Kasi yun ang nakalagay sa konstitusyon. Mamaya, bigla niyang dinilit yung post niya. May nagalit ba? O ito ngayon, si Congresswoman Loistro, Chief Prosecutor ko, no? Kini-question niya na yung 16 votes. Hindi daw, alanganin daw yun. Kasi, yung nakalagay sa Constitution na 2/3 of all members of the Senate, wala naman daw nakalagay na 24 doon. Gusto nilang bawasan ang number of senators. Gawin nilang 23, 22. Tapos kunin mo ng 2/3. Baka bababa ng 15, 14 yung conviction votes. Ganon ang gusto nila. Desperado na sila. Eh talaga magiging desperado yan dahil alam naman natin sobrang takot nila kay BP Sara. Di ba? Halos lahat naman ng mga ibang congressman dyan, no? Hindi ko naman nila lahat ha. Yung mga gusto lang magpa-impeach kay BP Sara, no? Halos naman lahat sila dyan. Talagang masyado silang agresibo, no? Sa mga ginagawa nila kay VP Sara, sa ginagawa nilang pagpapatalsik, no? Sa pagkilos na ginagawa nila. Di ba? Kahit alam naman natin na Vice President lang si BP Sara eh. Di ba? Hindi naman siya yung pinuno ng bansa eh. Kaya ako nagtataka ako eh, di ba? Lagi natin pinagtataka eh. Bakit kailangan siyang i-impeach? Di ba? Kung hindi natin alam ang tunay na dahilan, talaga magtataka ka pala. Bakit kailangan siyang i-impeach samantalang Vice President lang naman siya? Spare tire siya ng presidente. Na kung ano ang mangyayari sa presidente, siya ang papalit. Di ba? Hindi naman siya may hawak ng ganito, ganyan, hindi si BP Sara. Hindi naman siya nagpapatakbo ng gobyerno, hindi siya nagpaplano ng lahat. Bakit kailangan siyang i-impeach? Dahil natatakot sila na may isang Duterte pa na bumalik sa Malacanang. May isang Duterte pa na maglingkod sa Malacanang. Dahil alam nila kung gaano ka-stricto ang mga Duterte. Alam nila na hindi sila makakaporma. O hindi ko naman sinasabi diyan na sinasabi ko lang pangkalahatan to. Alam nilang hindi sila makakaporma, hindi nila magagawa yung gusto nila at hindi nila magagawa yung mga maiitim na balak na gusto nilang mangyari. At hindi yun uubra. At alam naman natin, natatakot sila sa magiging resback ni BP Sara kung sakasakaling siya ay maging presidente. Natatakot sila na mga pilit na bumabaon sa mga Duterte na balikan sila ni BP Sara. Yun yung kinatatakutan nila. Kaya hanggat maaari, hanggat pumapabor sa kanila yung ball game, hanggat pumapabor sa kanila yung sitwasyon, sinasamantala nila to. Sinasamantala nila yan para nagbabakasakali sila na kumampis sa kanila yung tadhana na alam naman natin kakampi talaga sa kanila. No? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Ayun, at ating natunghayan ang video na nagbula kay Political PH TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo po mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.